Alright, mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis, mga kapots. Kamusta po kayong lahat? And once again, welcome po dito sa Simply Talkies Vlog. Tayo po ay magbibigay ng maiksing komento, opinion at reaksyon sa mga mainit na usaping politika sa ating bansa. May God bless us all, may God bless our country, and may God bless and protect the Marcos administration from the Kampon of Kadilimans and their minion. So pag-usapan natin mga kababayan, ito pong AI student mga kababayan, no? Kasi kumbaga bumwelta yung si AI student mga kababayan. Actually may maiksi nga siyang video dyan. At ganun din po, ito na naman tong mga Duterte talaga, hindi na tumigil sa kakabatikos. Sunod-sunod po sila. Silang magkakapatid na mga ungas, no? Except yung Batang Wake and Bake, no? After nung election na nahimik si Batang Wake and Bake, no, ang bumibira po sa administrasyong ito ay yung tatlong ungas na mga tokmol, mga baliw, no, yung mula sa panganay na 51 billion, yung buwaya at yung tamad na mayor ng Davao City. Ang nag-iingay din ngayon, sinusundan nila no? So nag-iingay din yung isang wake and bake na mayor ng Davao City, yung tamad, yung bastos, yung puro daldal lang, no? Mananampal, puro bunganga lang pala ang alam, no? So, unahin natin mga kababayan, ito pong sagot ng AI student na, kumbaga, sabi ni Bato, I don't care, I love it. O, malay nyo, saan ba galing yung AI student video na yan, na kung saan sabi niya, pabor siya na mabasura itong impeachment. Walang pupuntahan niyang impeachment ni Inday Pusit. Kaya nung napanood ni Bato, tuwang-tuwa si Bato. Nag-a-agree yung mga didishit. Kasi bakit? Alam nila na pag natuloy ang impeachment, hindi lang si Pusit ang madadamay dito, no? Sakop dito si Digong. Kasi bakit? Baka naman, totoo, yung aligasyon ni Trillanes sa mga bank account nila na kung saan pumapasok ang bilyong-bilyong kwarta mula sa mga drug lords, di ba? Biruin niyo yan. Paano kaya makakayanan ng pamilya Duterte na bayaran yung 4 o 5 mga abogado nila dun sa Daheg? Paano babayaran ni Tokmol Sara Duterte yung 16 na mga lawyers niya, galing karamihan sa law firm ni Fortune? Paano niya rin kaya mabibigyan yung 18 na senador? Di ba? O, nakaplanta na yun. Di ba? Ang daming kwartang gastusin yan. Tapos, pabiyahe-biyahe lang. Pa-personal vacation, pero gamit ang kwarta ng bayan. Ha? O, ngayon, itong AI video student, nagsalita na po. Ginamit daw po siya, no? So mag-ingat daw po sa mga fake videos. Biruin nyo nga yung mismong founder ng AI na yan, yung nagtrabaho sa Google, nagwa-warning din siya no? Nagagamit itong AI generators na ito na mga software sa pamimeke. Pero si Bato, at yung mga minions nila, mas pinaniniwalaan yung peke. Ika nga ni Barry Gutierrez, yung dating spokesperson ni Lenlen, naniwala ka sa peke, naniwala ka sa kasinungalingan, ano ka? Sinungaling ka. So sasabihin mo, you are guided by the Holy Spirit. Anong sagot ni Bato? I don't care, I love it. O therefore, I don't care kung sinungaling daw siya. Gustong-gusto niya maniwala sa mga sinungaling. Gustong-gusto niyang magsinungaling. O lalong-lalo na naniniwala sa mga sinungaling tulad ni Duterte. Tulad ng amo niyang si Sara Duterte at si Digong. O di ba? Sabi niya, I don't care. What I want to say is the message. Yung message nga peke Kung totoo man yan, kayo-kayo lang mga didishit yan. Sabi pa nga nung isang estudyante na panood ko sa video, siyempre,
Pabor sa mga DDS yan, baka sila lang ang gumawa niyan, pero ang totoong sentimiento ng mga kabataan, ay gusto ng impeachment trial ba to? Ako nga, duda ko nga, kayo lang gumawa niyan eh. Tapos ipapalabas nyo, ito ang sentimiento ng Gen Z? Really? Tanungin mo muna, sinong mga bumoto sa'yo? O si Bam Aquino at Kiko Pangilinan, dinideclare nila, mga kabataang Pilipino karamihan ang bumoto sa kanila. O yun ang patunay, sabi ni Bam Aquino mga Gen Z ang bumoto sa amin, yun yung aming wild card. Ikaw ba to? Di ba nang aagaw pa kayo? O tapos sabi ni Basti Duterte, akala ko ba sa inyo ang Gen Z? O hindi po totoo yung kasi peke nga naniwala rin ang tanga at tamad at inutil na wake and bake na mayor ng Davao City. Naniwala, kaya sabi nga nung AI, wag po kayong maniniwala kay Bato at kay Basti Duterte, mga sinungaling po yan. Ginamit nyo pa. Talagang manggagamit kayo para lang makagawa kayo ng katarantaduhan at kasinungalingan nyo. Pero si Bato, I don't care. Ayan po ang inyong senador. Senador na sinungaling. Unang-una sinungaling dahil guided by the Holy Spirit. Sige, magalit ka sa akin Bato, pero patunayan mo muna. Paano ka na-guide ng Holy Spirit? Nakita mo ba? Binulong ba sa'yo? Di ba? Ikaw naman Baste, talagang tanga ka lang. Di ba pabor sa inyo Paano pag ibang tao yan, ano sasabihin nyo? Tuloy ang impeachment, tuloy, di ba? Ganun kayo hindi pabor sa inyo yung impeachment, kaya maniniwalaan nyo na lang yung mga peke. Kasi mga peke din kayo, mga superficial kayo, mga hypocrite kayo. Now, punta naman tayo dito, talking about the tamad at inutil na wake and bake, nagsisintimiento po. Nagsisintimiento ang mayor ng Davao City na tamad, pumapasok ng patapos na ang trabaho. Lasing pa. Sabi ni Ramon Tulfo yan hindi ako. Ano po ang sinisintimiento nitong wake and bake na mayor ng Davao City? Kasi po yung hepe niya ng kapulisan nag-leave po. Nag-ask ng leave pa dahil sa health reason. Baka nga yan, magre-retire na yan dahil sabi nung kanyang hepe ng pulisya, meron siyang medical condition. Ang nililintaya niya mga kababayan, sabi niya, hindi ko po alam kung ako ay may karapatan o baka ang maglalagay dyan ng hepe ko ay yung powers that be. Yung sinasabi nilang powers that be. O sino yan? Malamang, sino ba yon? Di ang Pangulong Marcos. Di ba? Siya ang sinasabing lang powers that be. Tulad nung si Amy Baba Marcos. Powers that be. So what? Pero ayon daw po sa batas, karapatan po ng mga mayor na mamili ng kanilang hepe. Dapat tanggalin na yan. Tanggalin yan dapat kasi favoritism yan. Tingnan nyo yung kay Bato. Bulag yan sa mga mayor na tiwali. Nagagawa ng tiwali. Baka gamitin pa sila sa paggawa ng mali ng punong lungsod. Kaya dapat tanggalin na yan. Dapat ang DILG ang magtalaga dyan. Kasi yan po, hawak po ng DILG ang mga kapulisan under ng Pangulo yung mga yan Diba? Hindi dapat ang mayor. Kasi mamaya ang mayor na tiwali, gamitin sila. Wag nyo na imbestigahan yan. Paano kung kaibigan ng mayor na agawa ng mali, yung mga donors niya, ano gagawin niya? Wag nyo na imbestigahan yan. Privy na yan. Gawa nyo na lang ng bogus report. Diba? Yung mga bogus report nyo, 2 booklet pa nga yan. O 2 malalaking blatter book. Na-discover ni Torre. Ngayon sinasabi niya, hindi niya alam kung sino ilalagay. Dapat karapatan ko yan. Ako ang mayor. Ako ang masusunod. Hindi. Dapat tanggalin na yan. I-repeal yan kung ano man yung batas na yan, mga kababayan, na sinasabi ni Basti Duterte. Na dapat ang mga mayor ang mamimili ng kanilang hepe ng pulis. Hindi na dapat. Kawawa naman yung mga kapulisan na matituno na magagamit ng mga tiwaling politiko. Dapat, kayo dyan? Dapat nga ang mga pulis apolitical Diba? Sabi po ni Colonel Brigadier General Jean Fajardo yan. Ang mga pulisan po, ang mga militar ay apolitical. Wala po kaming papanigang mga politiko o sistema ng politika. Ang serbisyo namin ay sa taong bayan at konstitusyon. Pero yung iba pong mga pulis, nahahawakan sa leeg ng mga mayor.
Kasi may kapangyarihan silang magtanggal. Hindi dapat. Dapat i-repeal na yan, baguhin na yung batas na yan. Tapos ang sinisisi niya, sinisisi niya na naman ang gobyernong Marcos. No? Mukhang sabi, politically motivated ito. Lahat na lang dinadaan sa political, letche. Yan palagi ang naratiba nila mga kababayan. Politika, politika, politika. No, hindi niya nga daw alam kung sinong itatalaga. Baka nga tanggalan na siya ng power na magtalaga. O pero sabi nila, sabi pa niya kung talagang kami, dapat hindi na kami binoto ng tao. Alam naman ng taong bayan kung sino talaga ang nagsisilbi. Hoy, nauto nyo lang yung mga Davao City diyan kasi takot sa inyo eh. Tinatakot ninyo at pare-pareho kayong mga bulag sa katotohanan. Kasi malaki siguro ang pakinabang ng mga taong bayan sa inyo na galing saan ang pera ninyo. O, haven kayo ng katiwalian dyan sa Davao City. O, diba? Dyan nga, daming nahuhuling droga. Mga fake birth certificate ng mga tsekwa, mga kriminal na mga tsekwa, dyan ang takbuhan sa inyo. Kaya mahal na mahal kayo ng Davao City. Ayaw nila ng pagbabago, maski na binabaha na kayo, maski na putik-putik na ang lakaran ng mga estudyante sa paaralan ninyo, maski na mag-swimming sila sa baha, sa palengke, saan man. Okay lang kasi Duterte pa rin. Oo, Duterte na mamamatay tao, na mambubudol. Oo, yan, na gustong-gustong pumatay ng kapwa Pilipino, di ba? Ayusin nyo muna yung baha dyan, tapos sisisihin nyo ang gobyerno. Dapat nga, hindi kayo bigyan ng 20 pesos kilo ng bigas dyan kasi ayaw nyo sa pamalaan. Binabatikos nyo, pagkaing baboy pala yan. Pagkaing hayop yung 20 pesos. O bakit may mga bumili dyan sa inyo, sa Davao City, ng 20 pesos? So ibig sabihin, mga hayop yung mga taga Davao City kasi bumili ng 20 pesos kilo ng bigas. Dapat sinabi ng mga taga Davao City, wag kayo dito. Marcos Project yan. Ayaw namin ng 20 pesos. Pagkain lang ng mga baboy yan ng mahihirap. O di ba? Bakit kayo pipila? Di ba? Bakit hindi mo sabihan Basti Duterte mga constituent nyo ng mga taga Davao City? Pag may 20 pesos kilo ng bigas galing kay Marcos, huwag kayong bibili Otherwise, alam nyo na kung saan kayo malalagay. Huwag nyo tangkilikin ang programa ng gobyerno dito sa Davao City. May ginagawa pa bang pabahay sa inyo dyan huwag nyo tangkilikin. Iwaksin ninyo ang gobyernong Marcos kasi ayaw nyo Sinisiraan nyo nga tapos pag may tulong tatanggapin nyo. Wow, ang galing. Diba? Mga taga Davao City, huwag kayong bibili ng 20 pesos ng kilo ng bigas Kasi sabi ng inyong vice presidente, pagkaing baboy yan. O di mga baboy pala kayo. Diba? Bakit kayo kukuha ng tulong sa gobyerno? Inaayawan nga ng mga leader ninyo. Tapos pag may tulong, doble kara. Wow naman. Tapos yung mga leader ninyo, kung makabatikos, wagas. O diba, mga hipokrito, mga tinatarantado lang kayo. Kung ako dyan, di ko bigyan ng pondo yung Davao City na yan Nandyan naman yung mga inchik Diba, Duterte country nga kayo, tulad ng Cebu O sabi ng governor ng Cebu, Cebu is really a Duterte country. Tapos panay ang bigay ng 20 pesos kilo ng bigas. Duterte country pala, sabi nung Duterte vice presidente, pagkaing baboy. Di ang dami rin palang baboy diyan sa Cebu City? Nagtatanong lang doon sa bagong governor. Di ba? Nakakahiya po kayo. Batikos kayo ng batikos sa gobyerno pero pagdating sa tulong, nakabuka lahat ang palad ninyo, nakanganga pa kayo. Nakakahiya kayo. Kita nyo ang katarantaduhan ninyo. Mga spoiled brat kayo, lalo na tong si Basti Duterte. Ngayon, naglilintaya siya. Dapat ako ang mamili nyo bakit ikaw? Tanggalin na yan. Tanggalin na yung batas na yan. Dapat DILG ang magtalaga dyan para hindi makontrol ni Basti Duterte, para hindi magamit sa katarantaduhan nila. Hindi yung yes sir, yes sir. Dapat apolitical nga Dapat matutong pumalag ang hepe para hindi mahawakan sa leeg ni Basti Duterte o ng ibang mga mayors, di ba? Ayun lang yung sa akin. Hindi dapat mayor, DILG. O kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on next videos. Bye-bye. God bless.